Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko kayo makapag-English agad gamit po ang don't worry about. Okay? Bali ito pong don't worry about ay maaari po natin itagalog bilang huwag ka mag-alala sa. Okay? Ang duluhan na ay sa. Pwede rin po ang dulo ay kay. Huwag ka mag-alala kay. O kaya ang dulo po ay kina. Okay? Depende po yan sa isusunod nyong salita. Okay? Sa po ang gagamitin nyo kung ang isusunod nyo pong salita ay ito pong akin. Okay? Sa akin o kaya sa kanila. Okay? O kaya itong sa atin o kaya sa amin. O kaya itong sa kanya. At saka po ito, sa bagay na iyon o kaya itong sa bagay na ito. Okay, so ang ibig ko lang sabihin, simulang akin hanggang dito sa may salitang ito, yan po yung maaaring ipareha ninyo na mga salita sa salitang sa. Okay? Pag kayo naman ang gagamitin nyo, ayaw nyo itong sa, ang isusunod nyo po dyan ay partikular na pangalan na isa lamang po ang bilang, katulad po nitong Darna. Kay Darna, yun po ang ibig kong sabihin. Ito naman pong kina, kung ayaw nyong gamitin itong sa o kay, itong kina ang gusto nyo, dapat magpapangalan po kayo ng partikular sa dalawang tao para magamit nyo po itong kina. Halimbawa, kina Tom at Gary. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung sa o kay o kina ang ipangdudulo nyo dito sa don't worry about. Okay? So, umpisa na po natin. Huwag ka mag-alala sa akin. Pag in-English nyo po yan, don't worry about me. Kapag ang gusto nyo naman po ay huwag ka mag-alala sa kanila. Don't worry about them. Kapag huwag ka mag-alala sa atin, don't worry about us. Kapag huwag ka mag-alala sa amin, don't worry about us. Kapag gusto nyo naman ay huwag ka mag-alala sa kanya, tapos lalaki po yung kanya, him po ang gagamitin nyo. Don't worry about him. Pero kung babae, para sa salitang kanya, her ang gagamitin nyo. Huwag ka mag-alala sa kanya. Kunyari po yung kanya ay babae naman, don't worry about her. Okay? Pag ang gusto nyo naman po sabihin ay huwag ka mag-alala sa bagay na iyon o sa bagay na ito. Kapag in English nyo po yan, don't worry about it. Okay? Bali itong iyon o kaya itong salitang ito, yan po talaga ang katumbas ng it. Naglagay po ako ng ibang salita para lang maging malinaw yung Tagalog natin. Kasi kung tatanggalin natin itong bagay na, mali na po yung pagkakatagalog natin. Yun po yung aking rason. Okay? Kaya meron pong mga salitang bagay na. Okay? Sumunod, subukan naman natin itong kay. Huwag ka mag-alala kay Darna. Don't worry about Darna. Okay? Ito namang kina. Huwag ka mag-alala kina Tom at Gary. Don't worry about Tom and Gary. Okay po? So, ganyan lang po kadali ang leksyon natin. Pero ito po ay gamit na gamit. Kaya sana makikitandaan nyo po. Okay? Maraming salamat po.